Naghiwa ako ng sayote para sa tinula. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit wala yung karne. Natadtad ko na nga pala. Akala ko'y nakaplay kanina yung camera habang nagtatadtad ako ng karne. Hindi naman pala. Ako lang ay pinaasa. Pagkatapos kong maghiwa ng sayote ay kumuha na ako ng malunggay. Isa rin kasi yan sa nagpapasarap sa tinula. Shoutout nga pala sa may-ari ng malunggay, sa aking kumare at mabait pang kapitbahay. Akin ng dinamihan para sa aking kapatid na nagpapabreastfeed. Mamadali na akong umuwi sa aming bahay. Pagkadating ko sa bahay, nilapag ko lang ang malunggay bago ko hinimay. Hinihimay ko bawat piraso dahil baka mapasama ang tangkay nito, makunat panigurado. Inuna ko na lahat ng mga gulay na aking panlagay dahil medyo mahirap din ang paghihimay. Para pag nagumpisa na ako magluto, paniguradong hindi na ako hihinto dahil nakahanda na lahat ng aking panlahok. Pagkatapos ko ay nagisa na nga ako dito ng mga rekado. Inuna ko na nga palang ilagay yung bawang at sinunod ko na yung luya. Ipanghuhuli ko dito yung sibuyas na pula. Hinalo ko lang ng bahagya at nung nakita ko na mula, isinunod ko na rin yung sibuyas na pula. Nilagyan ko na rin ng 2 Knorr chicken cubes para sa karagdagang lasa. Sabay taktak nitong karne, hiniwa ko lang yan ng malalaki. Nalo-halo ko ito para mas mabilis kumalat yung mga pampalasa at rekado na mga nilagay ko. Bago ko takpan, nag-add muna ako dito ng 2 sachet na paminta, pang patanggal din yan ng langsa. Akin ang tatakpan bago ko bubuksan dahil bagong bili yung aming gasol, sigurado'y luto na yan. Nung tansyado ko yung karne medyo malambot na, nilagyan ko lang ng 2 siling berde. Sinunod ko na rin itong napakasarap na sayote. Gusto ko pa sana itong pahalangin kaya lang hindi pwede. Shoutout nga ho pala sa mga viewers ko na sumusubaybay. Sana ho'y sa panonood ay hindi kayo maumay. At sa mga bago pa lang sa akin channel ay paki-comment naman kung taga saan ka para nalalaman din namin kung hanggang saan nakakarating yung mga video na ginagawa namin. Dito ay nag-add na ako ng asin, di ko masyadong dinamihan dahil malasa na yung chicken cubes na ating inilagay. Plus itong magic sarap na kukumpleto sa ating sarap na hinahanap. Bago ko nilagay itong tubig, medyo dinamihan ko na dahil napakasarap naman talaga humigop ng sabaw mamaya. Nang makakulo ang sabaw, akin ng tinikman para kung sakaling kulang ang lasa ay aking madadagdagan. Pasensya na nga pala kayo sa aming voice over, medyo maingay dahil dito sa amin ay maulan. Dahil medyo mataba nga yung ating sabaw, atin ang dadagdagan pero patis na ang ating ilalagay dyan. Hindi ko na dinamihan, 1 kutsarita lang dahil hindi naman masyadong katabangan, pang balanse lang. Yung ayos na ang lasa, yung malunggay kanina na ihinanda ko ay inilagay ko na. Pagkatapos ay inilubog-lubog ko lang ito sa sabaw dahil bahagya lang yan papainitan. Kung makikita mo sa itsura pa lang at amoy nito ay pwede nang iulam. Isang mabilisan lang na pagsasandok dahil kami kakain na. Sumabay na rin ho kayong kumain. Ihahanda ko lang itong aking tinula. Plating ko lang ng kaunti bago to kainin. Hindi ko pa alam kung bakit nakasanayan ito ng mga vlogger. Yung tipong nagugutom ka na at sasabihan ka pa niya na wait lang at bibidyo muna. Kung inyong mapapansin ay talagang nagustuhan ito ng aking mga pamangkin. Maging si Rhea na dating pihikan ay talagang nagustuhan ng aking nilutong ulam. Ngayon ko lang din yan nakita na napakalakas kumain. Napansin ko nga itong katabi niya ay yung pala si Lisa ay bumibira na rin pala. Pagdating sa kainan ay hindi rin papahulihan. Kahit pakainin mo nga yan ng walang ulam, kanin lang. Maging ito nga si Ate Lian na ayaw makuhanan. Tingnan nyo naman, magagalit na naman sa akin yan. Ate Lian din dapat. Hanggang dito na lang ang video natin for today. Maraming salamat sa mga nanood. Kita tayo next video.